Let's start. Kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be your story, your reading. Timeless to, okay? Okay. So, how this person truly feels about you. You are para sa kanya, you are someone na worth it na person. You are someone na very kind, very practical, genuine, or very generous person. Ikaw yun yung nakikita niya sa iyo eh. Yung kumbaga alam mo kung paano magdala ng situation. Hindi kayong parang someone na kung magkakaroon ng problema sobrang mawawasak, magwawala, or ano man. Ikaw yung nakikita niya sa'yo na ikaw yung tao na parang kalmadong tao pero smart enough. Yung more on, mas pinofocus mo yung sarili mo or time mo sa might be mas importanteng bagay. So, yun talaga yung nararamdaman niya sa'yo. Kaya, feeling ko, nakikita niya or nafe-feel niya na you are someone na worth it kind of person na pwede kang asawahin, pwedeng tatagal sa'yo yung isang relasyon, mga ganong mga bagay. So, parang sa'yo, nararamdaman niya that you are a wish fulfillment. So, might be also na gusto niya yung bonding ninyong dalawa. And, but the thing here is, meron din siyang feeling sa'yo could be na part of you, kasi nagiging practical ka eh. Alam niyang part of you na meron kang dinadalang mabigat na problema, pero carry mo lang. Yun nga, hindi ka parang over-exaggerated na person. Parang kinikerry mo lang yung problema. Might be you are a Capricorn, or could be Sun, Moon, Rising, Venus. So, yun yung nakikita niya sa'yo. Madami siyang iniisip na idea about you eh. But, this person parang, para sa kanya, this kind of woman is a wish fulfillment. Parang ganyan. Or man. Okay? Or man. Woman or man. So, bakit? So, kung ganito yung nakikita niya sa'yo, bakit hindi pa siya nagko-commit sa'yo? So, dahil sa gusto naman niya, hindi naman sa ayaw niya na. I think na, I don't know kung naka-resonate kayo dito, is nagparamdam na to siya, na parang willingness na mag-commit siya sa'yo. Kasi parang meron ng salita dito eh. May giving na wala lang pa action. Wala lang pa siyang ginagawang action. So, it doesn't mean that ayaw niya mag-commit. So, siguro, papunta pa lang siya doon. Ganyan. Let's clarify. See? Willing naman talaga siya mag-offer sa'yo ng new beginning, commitment, love, and I can see here kasi sa person na to is, I think, yun nga sabi ko, napag-usapan nyo na to. Nasabi niya na din to sa'yo. Siguro wala pa talaga siyang action kasi, of course, pagdating sa commitment, hindi naman yan basta-basta na desisyon eh. Kailangan din talaga dyan ng matinding, parang iisipin mo na muna ng mabuti na ready na ba talaga ako dito o mga ganong mga bagay. Whether ikaw ba siguro, nasa point na gusto mo na maging prepared muna talaga, ready talaga sa mga decision na ganito. So, hindi siya basta-basta na dinidecide na lang ng ganun-ganun. So, it doesn't mean that he or she don't want to commit, but she want. And you're talking about this already. Andun lang sa point talaga na, kumbaga, wala pa talagang exact decision. So, ano ba yung fear niya about sa commitment?
responsibility. Yun yung fear niya sa commitment. Yung responsibility. So, this is either, meron siyang fear na, example, might be you are a single mom, and syempre, kung magkukommit siya sa'yo, magiging second father na siya ng mga anak ninyo, or pwede tong vice versa, okay? Kasi may mga nagtatanong sa akin, para lang ba yan sa mga babae? Pwede din to sa lalaki. Like, maybe, if you are the man here, might be this person is a single mom. I mean, yeah, might be, wait lang, you are a single mom and this person, or might be this person is single dad. Tama ba ako? Nailo ako. Basta vice versa to. Okay? So, just put your situation kung saan man kayo naka-resonate. So, yun na nga. Sabi na natin, pwedeng single dad, ikaw, and ikaw naman, and siya is parang, syempre, pagdating sa relasyon, dapat sharing kayo, or kung sino yung mahal mo, dapat mahal niya din, 'di ba? So, magiging second mother na, magiging second father na. So, yun yung parang, hindi naman siya takot sa responsibility. Siguro hindi lang pa siya ready. Let's see more. Let's clarify. Pero mahal ka niya, in fairness. Mahal ka ng person na to. Nagwe-wait lang talaga siya sa right time. So, pero nagmamahalan naman kayong dalawa. Nagwe-wait lang talaga siya sa right time na kung kailan talaga na itong person na to is truly na mag-commit na, magkaroon na talaga kayo ng serious commitment. Pero I think nasa plano nyo naman na to. Nasa plano na. So, kasi we never know what will happen eh. There is a possibility, syempre, baka pagdating ng araw na ikakasal kayo, tapos magkakaroon pala kayo ng problem, tapos hindi pala kakayanin, tapos may umalis lang, naghiwalay lang, o sayang yung marriage, or something like that. So, kailangan pag-isipan ng mabuti talaga to. So, wait lang, kasi, okay, hirap talaga magkaroon ng allergy rhinitis. Anyway, so sana tayo. So, does this person have a fear of like losing you? I think, yeah. Meron din naman siyang fear of losing you. Like, might be if losing you is pagsisihan niya. Kasi feeling niya talaga nasa na siya eh. Nasa someone na siya na pwedeng magugustuhan ng maraming lalaki. So, baka kasi pag mawawala ka, magsisisi siya. Baka mawala ka, malulungkot siya. So, meron siyang fear of losing you, of course, with this Five of Cups. So, anyway, does this person want to see the other people? So, does this person gusto niya pang mag-entertain other people? Itong person na to actually is someone na liked by many people as well. So, parang siya yung tao na madali ma-inlove sa kanya yung ibang tao. Or madaling makagusto sa kanya ng ibang tao. Parang he or she knows talaga na kung ano yung meron sa kanya. Baka may itsura to. Parang may Venus sa planet niya. Pwede siyang Taurus rising, Libra rising, Libra sign. Isa pa, parang nagkaroon na din to sa kanya. Parang feeling ko may mga experiences na din to siya before eh. Willing ba? So, the question is this person want to see the other people? Or may other people?
honestly, I can still say that yes. So, kaya din siguro siya na hindi pa talaga siya sobrang prepared sa commitment with you because nawiwili pa talaga siya sa other people na pwedeng baka hindi pa talaga ito, baka meron pang iba. Even if siguro meron pang fear sa kanya of losing yung part sa kanya na parang nagkakagusto pa rin talaga siya sa iba. So, yes, yung sagot ko doon. So, parang kung sakali man, magkaroon kayo ng issue dito, magkaaway kayo, hindi kayo magkakaunawaan, may possibility tong person na to na walk away, walk out. So, their feelings about wanting to marry you in the future. Let's see. Yeah, gusto ka naman niya pakasalan in the future. So, itong tao kasi na to, parang siya yung tao na he loves you, he likes you, he want to marry you, but open pa siya into other possibilities. Yun. Kasi willing naman siya to marry you eh. This is a marriage card. I think napag-usapan nyo na nga siguro to eh. So, I think hindi lang naman siguro siya. May piece siya din siguro gusto niya din na ganun ka. While hindi pa kayo married. Gusto niya din siguro na maging ganun. Magkaroon kayo ng freedom sa isa't isa. And if ever man na sa freedom na binigay ninyo sa isa't isa, eh, sa huli, kayo pa rin yung hinahanap ng puso ninyo, then, possible na kayo talaga para sa isa't isa, diba? So, ano ba yung nakikita nila? Ano yung nakikita niya? Sorry. Ano yung nakikita niya if magsama na kayo sa isang bubong? So, peaceful. Parang nakikita niyo yung magkakaintindihan lang kayo, peaceful yung pagsasama ninyo. Yun yung nakikita niya pag magsama na kayo sa isang bubong. Siguro, dahil lagi mo siguro siyang naiintindihan, masyado kang mabait sa kanya, very kind. So, plano naman talaga niya yun. May plano din, I don't know kung kayo or siya about this talaga. May plano na. Nasa point naman na kayo ng ganun. Kumbaga, feeling ko yung relationship ninyo, napupunta na kayo sa ganung sitwasyon eh, sa ganung mga usapan, seryosong usapan na. Napupunta na talaga. And willing naman siya. Hindi naman sa ayaw niya. Willing naman siya. Siyempre, part of him na, while wala pa, parang as a point pa din to siya na nagkakagusto pa din siya sa iba. Hindi naman nagkakagusto like gusto-gusto, in love or what. Crush, ganon. Na-inspired pa din siya sa iba. Kumbaga may magandang someone o may gwapo. Uy, ang gwapo naman noon. Parang ganon. Hindi siya yung parang, ay siya, ito na yung pinakamaganda na nakita ko sa buhay ko at wala nang iba. Di ba may mga ganon na. So, how can I draw them closer to me? So, I can see here, you just really need to be you. Kailangan mo lang talaga na maging ikaw. Kung ano ka yung nakilala ka niya, then, yun. Siguro wag kang magbago in a way na, kumbaga, kung sino ka talaga, even sa hindi ka pa niya nakilala, or kung ano talaga yung pagkatao mo, yun lang yung papakita mo sa kanya. For him to accept you din naman. Pangit naman yung pag nandyan siya, mabait ka, pero pag wala siya, sobrang hindi okay yung ugali mo. Parang ganun. Pangit naman yun, di ba? Nandyan lang siya, kaya mabait ka para magustuhan ka lang niya. Hindi maganda yun. You just really need to be you talaga. You just really need to be strong and brave as well. Kasi this person might be want that. This person might be longing for someone na
who is strong and brave na tao. Kaya nga nagugustuhan ka niya kasi you are very independent, you are very practical person, kind na, pero parang ikaw yung someone na hindi ka naghahabol. So, hindi ka yung tao na masyadong emotional na parang iyakin or something. It's okay naman to cry, pero gusto siguro ng tao na to yung strong personality na kind of woman. So, siguro ayaw niya yung palagi kang sumusunod-sunod sa kanya, palagi kang nagtatanong-tanong, nag-hallucinate or whatsoever. Gusto niya yung parang ikaw yung sama na may sarili ka ding mundo. Busy ka sa buhay mo at hindi naman sa hinahayaan mo yung relasyon niyo, pero ikaw yung sama na may sarili ding buhay. And hindi yung palagi na lang nakaabang sa kanya. So, yun. Maging ganun ka lang. So, will this person ever commit to you? Ito na yon. Magko-commit ba talaga siya sa'yo? He will try to. He or she. Okay? Mag-e-effort talaga siya about that. Let's clarify this. Darating kasi yung mga araw pag may mga pagsubok talaga kayong pagdadaanan dito, especially when we talk about tukso. So, may mga araw talaga magkakaroon kayo ng issue about cheating. 'Di ba sabi ko kanina, open pa siya. Like, nagkakagusto pa din siya sa iba, nagkakrush pa din siya sa iba, ganun. Kung may nagkakagusto sa kanya, parang na-entertain niya pa. So, there is a possibility ito yung magiging issue ninyong dalawa talaga ng cheating. And may possibility din dito in the future parang magdadalawang isip na naman about sa commitment na meron kayong dalawa. Meron pang possibility na kung hindi kakayanin yung issue, hindi kakayanin yung problema, isa dito is lalayo para wala ng gulo. Walang away, walang gulo. Kasi sa lahat naman talaga ng relasyon, mabibigyan talaga kayo ng pagsubok. Para malaman kung gaano katibay kayong dalawa sa pagmamahalan ninyo at sa relasyon na meron kayo. 'Di ba? So, kailangan talaga dito is lakas na loob talaga na papatunayan na mahal nyo talaga yung isa't isa. Kasi darating yung araw, may possibility kasi na dahan-dahan kayo mawasak nito because of na issue about cheating. So, kaya yun. Pwedeng yung commitment na maganda ngayon, magbago in the future. So, yung possible outcome dito is, sana yun. Hirap talaga. There is a possibility na this person or possible outcome, ikaw sa part mo, I will clarify this first. Wait lang. Okay, so notching na talaga ako. Hindi ko na kaya. Anyway, yung outcome dito, possible, itong person na to, okay, magta-try pa din talaga to siya na mag-offer talaga sa'yo ng parang, parang pagbabalikan kung sakali man na darating yung araw na maghiwalay kayong dalawa because of the issue ng cheating or hindi kayo magkakausap dalawa kasi may possible na mangyayari yun eh.
'Di ba dito sa meron bang fear sa kanya of losing you? 'Di ba nakita natin kanina na yeah, may fear siya na baka pagsisihan niya isang araw yung kung sakaling mawala ka sa kanya. And I think that will happen. Kasi itong person na to, mamimiss ka talaga niya. So, magsisi talaga siya na mawala ka sa kanya talaga one day. Kasi may possibility talaga dito na mawawasak man kayo. Dahan-dahan. Pero babalik pa din talaga siya. Kasi nga, magsisisi nga siya. Kaya babalik siya, mamimiss ka niya. Babalik siya, pero ang problem kasi dito, you will going to choose the healing. Okay? You will going to choose the judgment. And parang as a point na kasi dito na even if babalik siya and this time around, seryoso na talaga siya na yung commitment na yun, tutuparin niya na talaga. Possible kasi na ikaw, mahirapan ka na natanggapin siya. Mahal mo naman itong person na to, pero parang sa mga mapagdadaanan ninyo, there is a possibility of mahirapan ka ng magtiwala sa kanya. So, possible, kung nasa'yo din naman yung decision dito Kasi kahit pa siguro sa pagbalik niya, may mararamdaman ka pa din pagmamahal sa kanya. So, it doesn't have to be naman na hindi mo na siya tatanggapin. Ayaw ko din sabihin na tanggapin mo siya based to sa kung ano mang kasalanan na gawa niya sa'yo. Pero, you just really need to observe the situation first before decide anything. Pero kung nasa'yo na talaga na sa ginawa niyang kasalanan sa'yo is mahirap ko na talaga siyang patawarin at mahirap ko na talaga siyang pagkatiwalaan, then nasa'yo yung decision. Anyway, it's not your fault naman. Nasa kanya. Kasi yung cheating nang galing sa kanya. So, yun.